mula kay sayong araw na naman mga kapatid. Ang pamagat ay ayaw ni Satanas na mapanood ito ng mga tao, o hindi niya gusto na mapanood itong mga tao ang video na ito. So kung trip mo ang ganitong klaseng video ni sayong araw, ay mag-subscribe ka na sa channel niya, at wag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa mga video na i-upload niya, at i-click at i-subscribe mo na rin ang channel ko, Pinoy Mystery Channel, Pinoy Mister Channel. At wag mo na rin kalimutan na i-click ang notification bell para updated ka sa mga reaction video na i-upload ko araw-araw. Okay, so wala naman tayong hinihintay mga kapatid, simulan na natin. Lucas 10, talata 38 hanggang 42. Nangyari nang sila ay nagpatuloy na siya ay pumasok sa isang nayon, isang babaeng nagngangalang Marta, ang tumanggap sa kanyang bahay. Siya ay may kapatid na babaeng tinatawag na Maria na umupo sa paanan ni Jesus. Sa pag-upo ni Maria, siya ay nakinig sa salita ni Jesus. Si Marta ay abalang-abala sa maraming paglilingkod. Lumapit siya kay Jesus at sinabi, "Panginoon, hindi ba mahalaga sa iyo na iwanan ako ng aking kapatid na naglilingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako." Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Marta, Marta, ikaw ay nababalisa at nababagabag sa maraming bagay. Mayroong isang kinakailangan at pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi makukuha sa kanya." Sa banal na kwento ni Marta at Maria, ipinapakita sa atin ang isang makabuluhang pagkakaiba. Si Marta, sa kanyang tapat na pagsisikap na maglingkod kay Jesus, ay nagiging abala sa kanyang mga gawain. Bagamat ang kanyang layunin ay maganda, ang kanyang labis na pagkilos ay naging isang abala na siyang nagdulot sa kanya mula sa mismong harap ng tagapagligtas. Dito'y natatagpuan ang isang malalim na aral para sa ating lahat. Kung minsan, kahit pa ang mabubuti ay maaaring magdulot ng pagkaabala at maiiwasan nito ang ating pag-iral sa pinakamahusay na landas. Sa mundo ngayon, ang konsepto ng pag-abala ay lalong lumalakas. Ang panahon ng teknolohikal na pag-unlad at walang humpay na daloy na impon. Maganda talaga kung magre-reaction tayo ng mga video na ito no, sa yung araw vlog, kasi marami kang matututunan sa kanyang mga mga content yung hindi pa natin na papanood, hindi pa natin nalalaman, ay dito na natin malalaman sa kanya. Pasyon ay nagdadala ng kanilang sariling mga hamon. Isa sa mga pinakapansin na pagkaabala sa kasalukuyang lipunan ay ang social media platform. Ang mga ito ay talagang nagbago ng paraan ng ating pagsipag-ugnayan. Bagamat ang mga platform na ito ay maaaring magbigay ng koneksyon at mahalagang impormasyon, maaari rin tayong mawala sa walang tigil na pag-scroll na naglilipat sa ating mga isipan at puso mula sa ating Panginoong Jesucristo. Napatunayan sa mga pag-aaral na ang mga tao sa buong mundo ay gumugugol ng 3 hanggang 4 na oras kada araw sa kanilang mga smartphones. Maaari mang iba ang datos na ito. Tama, kasi iba na ngayon ang iba na 'yun ang panahon ngayon Ang panahon ngayon puro na mga high-tech ang gamit ngayon, yung mga laptop, mga sa mga website, sa mga smartphone. So, habang papatagal, so mas lalong huma-high-tech yung panahon, at lalong mas papadali. So itong yung una nga, itong Messenger, lang yan, envelope lang yan, at dinideliver yan ng mga ng mga Messenger gamit ang mga bike. Pero ngayon high-tech na, meron ng Facebook, meron ng Twitter. Pero ngayon meron pa naman ngayong mga Messenger, yung sa mga yung nagdi-deliver na sa gamit yung mga nila, bisikleta nila. Pero mas madali pa rin tong ngayon, ang bagong teknolohiya ngayon na Facebook, yung mga Twitter, sa Messenger sa Facebook. Ito ring mga kabataan ngayon, sa sobrang hilig sa mga
sobrang hilig sa mga laro na Mobile Legend. Kaya ito ng mga kabataan ngayon, wala nang panahon talaga sa pagbabasa ng Biblia, kasi ang puro nila puro nasa laman ng utak nila ay Mobile Legend, mga mga basketball. Okay lang yan nung mag-basketball kung minsan-minsan. Kung basketball ka ng basketball, wala ka ng time sa Diyos. Kahit linggo magbabasketball ka. Kahit araw ng simba magbabasketball ka. Kahit araw ng simba tutok ka diyan sa smartphone mo sa paglalaro ng mga Mobile Legends. So bigyan din natin ng panahon ng ang ating sarili na maalala ang Panginoong Hesus, at bigyan natin ng panahon ng ating sarili na magbasa talaga tayo ng Biblia para malaman natin kung ano talaga ang katotohanan. Depende sa bansa, edad at iba pang demograpikong datos. Halimbawa, ang mga mas bata, lalo na ang mga nasa edad 18 hanggang 24, ay maaring kumugol na higit pa sa 4 hanggang 5 oras kada araw. Ang mga masyadong gumagamit ng smartphones ay maaring kumugol ng 7 o higit pang oras sa kanilang mga aparato kada araw. Isipin mo, maglaan ka ng 7 oras sa iyong cellphone. Hindi lang ito ukol sa social media, ito'y ukol sa pagkaabala ng mundo. Ang lipunan ay abala, ikaw ay abala. Baka naririnig mo pa ako habang gumagawa ka ng 3 iba pang mga bagay. Ikaw ay abala, ang lipunan ay supersonico, nag-ooperate sa hyperdrive. Instant na kape, susunod na araw na delivery. Instant ito, instant iyon. Hindi mo ba naisip na minsan ang 24 na oras ay hindi sapat para gawin ang lahat ng nais mong gawin sa isang araw? Kailangan mong pumasok sa trabaho, sunduin ang mga bata, kumuha ng insurance, mamili sa tindahan, alagaan ang iyong pamilya, mga kaibigan, ayusin ang mga bagay na nasira, bayaran ang mga bills, matulog, magising, at uulitin ang lahat. Ang kultura ng mundo ay hindi pinapahalagahan ng ating Panginoong Diyos. Hindi pinapahalagahan ng kanyang salita. Hindi ito gusto ni Satanas na magising tayo sa katotohanan. Ang mga tao ay nasusuhulan, nagugugol ang oras sa mga bagay na walang halaga. Ibinuo ni Satanas ang kultura ng mundo. Abala. Gusto tayong maging lalong abala at lalong makalimutan ang ating Panginoong Diyos. Maaari ba akong mag-confess ng totoo sa iyo? Minsan ako'y napapaabala rin ng buhay na ito at ang mga pangangailangan nito. Hindi ako nahiyang aminin ito sapagkat alam kong tayong lahat bilang mga tao ay may tendency at pagnanasa na maging abala. Lahat tayo ay may likas na pagnanasa na maging distracted. Si Satanas ay hindi nais na ito'y mabunyag. Maraming tao ang magdudusa sa kaharian ng impyerno dahil lamang sa mga distractions. Kailan mo ba huling itinigil ang anumang ginagawa mo upang magdasal, mag-isip at maglaan ng oras para sa ating Panginoong Diyos? Ang mga distractions ay hindi palaging malinaw o masasama sa anyo. Kadalasan ito'y nagpapakita bilang mga inosenteng gawain, araw-araw na mga gawain, o kahit ito ay maayos na adhikain, gaya ng paglilingkod ni Martha, gaya ng isang ulap na sumasara sa harap. Ang mga distractions ay maaring magpulag sa atin sa mas mataas na espiritual na paglalakbay. Sa gitna ng mga hamon ng buhay, hindi lamang basta pagtupad sa mga gawain ng panganib, kundi ang pagsasakripisyo ng ating relasyon para sa ating Panginoong Diyos. Kaya't ang hamon sa atin ay ang pagpapasya. Maglalaan ka ba ng oras para sa ating Panginoong Diyos o ipagpapaliban ito? Ano ang pangunahing prioridad mo? Napagpasyan mo na ba kung paano ka aksyon? Ngayon, hindi bukas. Ang tamang panahon ay ngayon. Huwag mong ipagpaliban ang pagtutok sa ating Panginoong Kristo. Huwag mong hayaang magpatuloy ang hamon sa pagkakaroon ng tahimik na pagmumuni-muni dahil sa malugod na ingay ng mundo. Ngayon, ang mga distractions ay hindi palaging malinaw o masasama sa anyo. Kadalasan ito'y nagpapakita bilang mga inosenteng gawain, araw-araw na mga gawain, o kahit mga
maayos na adhikain gaya ng paglilingkod ni Marta. Gayon din tayo ay naging sagabal para sa ating sarili. Kung nararamdaman mo ang pangangailangan na magpatuloy sa pag-aksyon, isaisip mo ang diwa ng panalaksulatan. Ibinahagi ng ating Panginoong Hesus ang mga salitang ito. Huwag mong hayaang magpatuloy ang kaaway na humawak ng oras mo. Huwag mong hayaang ipitin ka sa mga pagkakataon na may mabuting layunin pero maaaring magdulot ng pag-aabala. Kaya't ngayon, sa kabila ng mga hamon ng buhay, piliin mo na maglaan ng oras para sa ating Panginoong Hesus. Sa pagtutok sa ating Panginoong Hesukristo, magiging malinaw ang direksyon ng buhay mo. Sa pagpapasya na ito, itinataguyod mo ang pagpaprioritize sa ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa at sa kanya ring itapayo na pagtatagpo sa langit. Hindi ka basta maging abala para sa ating Panginoong Diyos. Huwag pahintulutan na ang kalaban ay gawin kang sobrang abala. Hindi ka basta maging abala para sa ating Panginoong Diyos, dahil ang paglalaan ng oras para sa ating Panginoong Diyos ay ang pagsisave ng oras para sa buhay na walang hanggan. Dahil ayaw ni Satanas na tayo ay maging abala sa ating Panginoong Diyos. Ngunit sasabihin ko sa iyo, kung tayo ay nag-i-spend ng mas maraming oras sa ating Panginoong Diyos, ito ay dumaragdag ng ating buhay at nagko-connect sa buhay na walang hanggan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming. So, ito makinig kayo mga kapatid ha. So, napaka-importante ito. So, itong pag-reaction video ko sa gamit ang smartphone ko. So, gamit ang smartphone ko kasi wala kasi akong laptop. Kasi mahirap lang kasi ako. Mahirap lang ako kahit anong kayod ko talaga, walang sumusuporta sa akin. Kasi alam mo naman yung mga ugali ng mga tao dito, hindi mga makasarili, mga tao dito na akala mo kung sinasabihan po ko na akala mo kung sino naggawa-gawa ng mga ganyan, mga reaction video. Oo, naggawa-gawa ako ng mga reaction video, nagpapaload talaga ako para lang makagawa ng reaction video, para lang i-share sa inyo ang mga nalalaman ko rin tungkol sa sa Biblia, kung ano rin ang nalalaman ko na iba pa. So, pero ang ang pinagkaabalahan ko dito sa cellphone ko ay siyempre nanonood ako ng mga about history sa Bible. Hindi ako tulad ng iba na laging focus sa walang kabuluhan, tulad ng mga mga basta walang kabuluhan talaga. Yung para sa akin, hindi naman ako marunong maglaro ng email, hindi ako mahilig mag-chat sa ibang lugar. So lagi lang talaga akong naka-focus dito sa aking YouTube channel para mag-grow up. So pasensya na kayo mga kapatid kung nagre-reaction video ako gamit ang cellphone. So sana suportahan niyo po ako kasi talaga napakahirap ng buhay talaga nakin dito eh. So sa susunod na araw nga baka hindi na ako maka-reaction video kasi may trabahong gusto ko na naghihintay sa akin doon sa ibang lugar. Kaya gusto ko na rin magtrabaho. Habang nagtatrabaho ako, siguro kapag reaction video ko mga alas 5 siguro ng hapon. Yun. At pipiliin natin yung mga magre-reaction video, pipiliin natin yung mga magagandang content na mas lalo pa yung maintindihan at mas lalo pang madadagan ang inyong kaalaman. Kaya ganito lang tayo mga kapatid, maging mabait tayo, huwag tayong maging mapanghusga sa mga tao. At huwag natin gayahin ng ibang tao na sobrang kitid ng utak. Yun lang po mga kapatid ang payo ko sa inyo. Kaya magkita-kita tayo sa susunod kong reaction video mga kapatid, at mag-iingat po kayo palagi. Ako po si Dexter Braganza, at i-subscribe mo ang channel ko, Pinoy Mister Channel, at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko araw-araw. So magandang salamat sa inyong manonood mga kapatid.
Peace out.